Maging matapang tayo na magbahagi ng ating karanasan tungkol sa kagandahang loob ng ating Panginoon na sa kabila ng ating mga kasalanan, binigyan tayo ng Ngayon pong umaga ang ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa mga taga-Efeso 8 hanggang 9 na ganito ang sinasabi. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Talatang 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Napakaganda ng talatang ito, paalaala na ang kaligtasan ay hindi sa sariling pagpapagal. Gusto kitang tanungin, dati ba sinisikap mong pagtrabuhuhan ang kaligtasan mo patungong langit? Marami ka bang ginawa, mga paraan para makapasok sa langit? Gusto kitang tanungin kung hindi mo pa ba nararanasan ang kagandahang loob ng Diyos sa iyong buhay? Kung ito ay natanggap mo na, tatanungin kita, ibinabahagi mo ba at pinatotohanan ang iyong karanasan sa ibang tao? Palagi po nating tandaan ang kagandahang loob. Ito po ang kaloob ng Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa lahat ng mga bagay na natanggap natin, ito ay sa pamamagitan ni Kristo na nangako sa atin ng walang hanggang kaligtasan. Sa totoo lang, wala kang ginawa para maging karapat-dapat dito. At sa totoo lang, tiyak, hindi ka karapat-dapat na tanggapin ito. Pero dahil kay Jesus, ang lahat ay binayaran niya upang ito ay makamtan ng bawat isa. Dahil naranasan natin ang kanyang kagandahang loob, tayo ay tinawag upang buong tapang na ibahagi ang ating karanasan, ang ating kwento kay Kristo. Ang dahilan ng ating pagbabago ay dahil sa kanyang kagandahang loob at ang ating abang pagtitiwala sa kanya pagkatapos ng kanyang pagliligtas sa atin. Tayo ay bunga ng kanyang kagandahang loob at dapat na maging masigasig na magbahagi sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar upang ito ay maranasan din nila. Maging matapang tayo na magbahagi ng ating karanasan tungkol sa kagandahang loob ng ating Panginoon na sa kabila ng ating mga kasalanan, binigyan tayo ng kaligtasan at inalayan tayo ng buhay na walang hanggan mula nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Panampalatayanan natin, niligtas ka na, marapat lang ipagsabi natin ang kaligtasang naranasan natin, hindi sa sariling pagpapagal, kundi dahil sa kagandahang loob at pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin.